Hello Snow, ang dumi mo. Yan ang before ng ating motor mga friends. Ang dumi. Ang dumi-dumi. Papalinis muna ang motor. Kadumi na ng motor ko. Let's go mga friends. Kamusta kayong lahat? Happy weekend sa ating lahat. It's Sabado na naman. Maraming salamat po ulit sa mga sumusubaybay na patuloy na nagiging friends natin dahil sa ating mga vlog. Maraming salamat po ulit sa mga kahit hindi naman ganun kagusto yung ating content ay nanonood pa rin. At tayo sinusubaybayan. Meron nga pala tayong achievement about sa ating channel at hindi yun makakamit kundi dahil sa ating mga friends. Yan ay isa na tayo ngayong YouTube partner. Ayan mga friends, maraming salamat. YouTube partner na tayo. Kasama ko pa rin kayo sa paggagala kahit YouTube partner na tayo. Hindi ko alam kung paano ako naging YouTube partner eh. Pero basta di ko alam, basta binigyan nila ako ng notification na pwede na daw ako mag-apply as YouTube partner, and after 2 days siguro, 3 days na-approve yung aking pagiging YouTube partner. So ano pa lang tayo sa membership, at siguro magkaka-revenue pa lang siguro tayo kapag meron na tayong mga members. So okay lang kung hindi pa kayo mag-member. Isa lang naman yung ano natin, yung membership fee natin, ganyan, nasa 79 pesos yun. So hindi ko na kayo obligahin na maging member, kayo na lang bahala. Kung gusto nyo, mag-join lang kayo dun sa sa join button dyan sa baba, meron yan. Maraming salamat ulit sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Sobrang salamat. So ganun lang muna. Maraming salamat, and sana patuloy nyo ako suportahan sa aking ginagawa, and siguro may naibibigay din naman ako sa inyong konting input or information about sa motor natin. Masaya ako na naabot natin yung isang milestone na yun, and sana maabot pa natin yung mga susunod na milestone para dito sa YouTube journey natin. Maraming salamat uli. Kaya nga pala hindi ako nakapag-vlog nung nakaraang linggo. Nagkasakit kasi ako. Sobrang nahihilo ako at hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Para bang mahihilo ako pagkagising, nahihilo ako, tapos pagtayo ko okay naman ako. Tapos lalabas ako ng bahay para mag-almusal o kaya basta yung mga gagawin ko sa labas na hindi pwede sa loob. Malamang sa labas na ginagawa. Pagkatapos noon, mga after ilang minutes, nahihilo na ulit ako, kaya kailangan ko matulog, and magigising ulit ako pag oras na uminom ng gamot. Tas ganun pa rin, basta sumasakit yung ulo ko, tapos nalulula ako, tapos ay after ilang minutes mahihilo ulit ako, parang ganun. Pero ngayon okay naman na ulit ako, nakainom na ako ng gamot at okay na ako, hindi na ako nahihilo, hindi na ako nasakit ang ulo ko, tas yung ubo ko magaling na rin. So yun mga friends, maraming salamat sa inyong pasensya sa pag-iintay sa ating sa mga channel, sa mga vlogs natin, and sa mga naka notification bell, maraming salamat din, and sa lahat ng mga naka-subscribe. So mabalik na tayo sa ating topic. Dami ko na agad nasabi, wala pa yung topic. Gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo kasi masaya ako. Mabalik tayo sa ating topic. May nagtanong nga pala sa akin nung isang linggo o nung isang araw, o basta nito mga nakaraang araw, na ganun ba talaga daw kahalaga ang ABS? Sobrang halaga ba talaga ng ABS? Kasi dati nga naman wala namang ABS, so ngayon lang talaga siya lumabas nitong mga nakaraang taon. Siguro hindi ko sure kung 2019, 2018 may ABS na eh. Pero sa mga sasakyan, sa mga 4 wheels meron na, saka siguro sa mga big bike.
So konting paliwanag lang, hindi naman ako expert sa pagmumotor, and hindi naman talaga ako ganun ka nerd pagdating sa motor. Sa aking palagay, mahalaga naman talaga ang ABS. Malaki na itutulong ng ABS sa mga motorista natin dyan, yung mga kapatid natin dyan na riders. Malaking bagay ang ABS pagdating sa safety ng isang rider. Sobrang laking bagay, pero hindi ko siya masasabi na ganun talaga siya kahalaga. Kasi kung professional ka naman mag-drive, para sa'yo mahalaga ba ang ABS? 'Di ba parang ganun na rin, 'di ba? Parang sasabihin mo, ay marunong naman ako magpreno ng maayos, marunong naman ako mag-control ng aking manibela, malakas naman yung braso ko. Parang ganun yung maiisip mo, 'di ba? Pagka sinabing ABS, tapos nasanay ka nga sa mga walang ABS na motor and nakakaya mo naman. So ang ABS kasi additional features yan ng ating mga sasakyan na mangangalaga din sa ating safety. So hindi ko masabi kung sobrang halaga ba niya o hindi, pero sa akin palagay hindi naman talaga, kung professional ka na sa pagmumotor at ang gamit mong motor ay hindi lumalampas ng 150 or 180 kilometers per hour. Sa akin palagay lang po yun, pero kung may scientific explanation po kayo or genius kayo sa motor, pwede nyo naman i-comment down below kung sobrang halaga ba talaga ng ABS. Pero para sa akin, pag ganito naman yung mga takbuhan ko lang, hindi naman ako umaabot ng mga 150, okay lang naman sa akin yung walang ABS. So ang ABS ay additional features, ulitin ko po, additional features. So nasa sa inyo kung gusto nyo yung may ABS o wala. Nasa sa inyo kung paniniwalaan nyo na ang ABS ay sobrang halaga o hindi. Pero para sa akin, ang ABS ay ginawa para po sa mga riders, sa mga kapatid nating riders nababago pa lang po na tututong magmotor at medyo malakas po yung kanilang motor, gaya ng mga 150cc pataas. Mostly nakikita ko mga may ABS lang nga is yung mga 150cc pataas eh. Yung mga ano naman, wala naman silang ABS eh. Yung mga parang yung mga 100cc pababa, 125, yung mga 125 parang wala namang ABS yung iba. Siguro dumedepende rin talaga sa lakas ng motor yung ABS and sa skill ng driver. Kung beginner ka, oo, sobrang halaga sa'yo na ABS. Kasi ang instinct mo kasi pag talagang nasa halos gipitan ka na pagpreno, talagang mapapapisil ka ng isang buo sa preno. Talagang diin na ganun. Hindi ko magawa dito eh, bawal yun eh, delikado. Uy, traffic. Why is traffic? Delikado. Pero kung magaling ka naman talaga yung magmotor, walang problema kung wala kayong ABS o meron. Tsaka kung kung nalilito pa kayo kung anong bibili nyo, yung ABS o wala, consider nyo na lang yung driving skills nyo. Ito sineshare ko lang sa 12 years of experience kong pagdadrive. 12 years, grabe. Yun nga, 12 years experience kong pagdadrive na hindi pa naman ako nababangga kahit saan dahil wala rin naman ako ABS. Sa mga motor ko dati wala, mga Wave 100, yung aking rakal na kargado ba yun? Yung kargado kong rakal na Pakachukachopoy. Tapos yung barako ng tatay na ginamit ko dati. Tapos yung Kawasaki HD3 namin, wala naman yung mga ABS eh. Pero hindi naman ako naa-aksidente, 'di ba? Parang mababase lang din sa safety ng driver, yung sa way niya pagda-drive. Kaya kung ako tatanungin nyo, sa akin talaga, kaya naman talaga nilagay ng mga manufacturers yung ABS is for safety na rin ng kanilang mga consumers. Kasi pagka kunyari may motor ka binili, tapos na hindi pala maganda yung braking system niya, tapos nabangga ka, di ba hindi ka nabibili doon, hindi ka nabibili ng same brand.
hindi ka nabibili ng same unit ng motor na yon, syempre mawawalan sila ng consumer. Kaya nila ginagawa ng paraan na maging safe yung consumer. Kahit dadagdagan nila ng presyo, syempre additional pyesa din yan eh. So para sa akin, kung ako naman ang tatanungin nyo, hindi naman ganun masyado kahalaga yung ABS. Depende na lang din sa tatanungin nyo. Sa kanila syempre mahalaga yung ABS. Sa akin okay lang. So 12 years ko naman na pagdadrive ng ganito lang, hindi naman ako na-aksidente, hindi naman ako nabibitin sa preno. Basta ako kung mag-drive, keep distance lang talaga ako. Hindi ako yung masyado nagdidikit kapag high speed na. So yun lang mga friends, siguro yun lang yung maibigay kong take sa inyo about ABS, sa kahalagahan ng ABS. Hindi naman kasi ako talaga eksperto eh. Ano lang naman ako eh, rider lang naman ako eh, pero alam ko yung mga fundamentals at saka yung mga kailangan ko at hindi, base sa aking sarili. Hindi ako nagbabase sa iba, kasi yung sa driving style ko, kampante naman ako na hindi ako ma-aksidente. Sa akin yun, ewan ko lang sa iba. So ayun mga friends, andito na tayo sa Pacar Washan at ang dami nakapila. Ang dami. Maghihintay lang ako dito. Balikan ko kayo mamaya pagkatapos nito ma-car wash. Let's go. 1 minute 37 seconds later. Let's go snow. So ayun mga friends, tapos na tayo magbalinis ng ating snow. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalinis ngayon. Ikumpara natin kaysa kanina. Pakita ko sa inyo. Dito tayo sa Lilom. Iyon nadalay. Malinis na siya, pero hindi lang natanggal yung mga acid rain. Yan mga friends, malinis na oh. Parang kanina ano lang yan eh, 'di ba? Super clean. Maganda maglinis doon, kaya nawili ako doon magpalinis. Okay doon, okay. Malata sa tapat yun ng Samgyup Saranghay dito sa Balayan. So pakita ko na rin sa inyo yung itsura ng ating smoke lens na in-upgrades ko. Pinalagay ko lang. Yan. As you can see, ganyan yung itsura ng smoke lens. Malinaw pa rin siya kahit umaga. Kaya goods na goods yung smoke lens. Okay na, sa style niya, kulay itim pa. Tapos dito sa unahan, ganun din. Yan mga friends, okay. Ayos na ayos. Let's go na. At tayo makauwi na. Ganda ng motor ko. So yung mga friends, add ko lang dun sa sa sinabi ko kanina about sa ABS nga pala. Yung kung nag-aalangan pa rin kayo bumili ng ABS kasi mas mahal, pwede naman kayo mag standard na lang. Huwag na lang tayo mag hapit uchu. Huwag na lang tayo mag racing ganon. Pero syempre hindi naman tayo makakatiis na hindi patakbuhin to ng mabilis. Baka sniper to. Pero na lang, ingat na lang tayo. Basta lang tayo, yung safe driving kahit mabilis. So siguro alam nyo naman kung paano yun. Safe driving kahit mabilis. Na kahit mabilis kayo, syempre distansya pa rin kayo sa nasa unahan. At always observe yung paligid. Kung baka may patawid na aso, o kaya may mga manok na nagliliparan sa gitna ng kalsada, di ba? So it's a matter of choice na lang kung kung bibili kayo ng ABS. So wala rin naman halos pinagkaiba. Yun nga, maganda, pero maganda talaga may ABS kasi dagdag additional safety yun. Dagdag na additional pa, di ba? Pero okay na sa akin to. Kung ako naman tatanungin, para sa akin hindi naman talaga ganun ka yung ABS, hindi ka big deal. Tsaka para sa amin siguro may mga naniniwala rin sa akin na sa paniniwala ko na dagdag gastos ang ABS kapag ka nasiraan ka ng yung mismong module. Mahal kaya ng ABS.
Yun lang. So hopefully nakatulong itong video na to para sa mga na hindi pa naliliwanagan about sa importance ng ABS. So to sum up, lahat yon, so it's additional features lang. Nasa sayo na ako maniniwala ko o hindi na sobrang halaga ng ABS o hindi. So yun mga friends, maraming salamat kung umabot ka dito sa part ng video natin na ito. Isa kang tunay na friend. Nawa kayo ay maging masaya sa pang-araw-araw niyong pamumuhay. At God bless nga pala doon sa sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating video, sa ating mga vlogs. Yan, maraming salamat. And may konti lang akong paalala ulit na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, Mamma Mia.